Inihayag ni Vice President Sara Duterte nitong Miyerkules na plano niyang mag-hire ng private security force kapalit ng kanyang kasalukuyang security personals. Ayon sa pangalawang Pangulo, nito lamang ay nagpadala siya ng letter kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. para pakiusapan ito na huwag nang palitan ng mga tauhan niyang security detail. Ani Duterte, iwan na lang ng AFP kung sino lang ang maiiwan at kung wala mang maiwan, nakasaad sa kanyang letter na kukuha siya ng security personals na hindi sakop o miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Yes, nagpadala ako ng letter sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Meron lang akong mga nilatag doon na mga request. Pinakauna doon is hindi na ako tatanggap ng replacement. So kung magtanggal sila, hindi na nila i-replace. Iwan na lang nila kung ano yung maiwan. And kung wala mang maiwan dahil tatanggalin nila lahat, I already said that I will seek security arrangements outside of the Armed Forces of the Philippines already. Paglilinaw ng pangalawang Pangulo, makukonsiderang private army ang mga kukunin niya dahil profesional lang mga ito at hindi niya rin sigurado kung allowed itong magdala ng baril. Sinabi ng bise na ito ang napag-usapan nila ng kanyang asawa na si Attorney Mans Reyes Carpio. No, because there are professional security services. So that's not considered as a private army. And I do not know if these individuals are allowed to bring guns. So that makes them less of an army mob kung wala silang baril. Hindi ko alam yung sa professional security services. But that is one option that we are Binigyan din ng pangalawang Pangulo na hindi na siya tatanggap pa ng anumang replacement kasi wala na siyang ibang pinagkakatiwalaan sa ngayon. Una nang iniulat na pansamantalang papalitan ang miyembro ng Vice Presidential Security Group o VPSPG ng contingent force mula sa AFP at Philippine National Police ayon sa AFP Chief. Ito raw ay dahil sa nagpapatuloy na investigasyon sa mga miyembro ng VPSPG hinggil sa nangyaring kaguluhan sa Veterans Memorial Medical Center noong November 23 at sa nagpapatuloy din na paglilitis sa confidential funds ng Office of the Vice President na nakakaapekto na sa pagganap sa kanilang tungkulin na protektahan ang Vice Presidente. Ay! Naku, nai-imagine nyo na ba? Ha? Hindi, kayo nai-imagine nyo? Kung na-impeach si Marcos, magsisigaw, oh, hindi ka namin pinapatalsik, baka sasabihin mo na naman, sedition, rebellion, huwag kayong tanga, ha? Kasi yung iba dyan nagtatanga-tangahan. Confidential funds, pinaiimbestiga kung sino yung mga nakapirma. Pinaiimbestigahan ng confidential. Huwag tanga, ha? Ay, hindi. Alam ko hindi kayo tanga. Huwag nagtatanga-tangahan, ha? Hindi ko sinasabing rebellion yan, hindi sedition. Impeachment po pinag-uusapan natin. Ang impeachment nasa batas. Nag-i-imagine lang ako. Ini-imagine ko si Marcos na impeach. Ganyan siguro sigaw. Ay, naku, mas malakas ang sigawan natin dyan. Sasabihin natin, balik ka na sa Hawaii. Kambira, oh. Ayun, sigawan na sila. Grabe. Pilipinas kung mahal. Nang mangyak-ngyak sila, oh. Kailan kaya mangyayari sa atin to? Kailan? Kailan tayo makakawala sa mga buwayang nakabarong na mayroong mikropono? Ang saya-saya nila. Saya-saya nyo. Ang swerte nyo na. May apati kayo. Ang lamig-lamig na dyan. Ang yaman na ng bansa ninyo. Na-impeach pa ang presidente nyo. Samantalang kami, lubog na sa utang. Nauubos na ang gold reserve. Nanunumbalik na ang droga. Marami ng adik sa gobyerno. Nanumbalik na ang mga komunista. Nanumbalik na ang mga NPA. Nga pa rin. Hindi pa rin ma-impeach ang presidente. Dahil pinsan niya ang congressman. Ang House Speaker. Kaawaan niyo Pilipinas. Mahirap na. Humihirap pa. So, party, apati. Ganun niya, apati niyan. Party. Marcos, manunood ka ba ng apati-pati? Na concert? Ni Bruno Mars at ni Rose? Matuto ka rito, Marcos, ha?
Pag ito si Marcos, hindi pa natuto sa nangyari sa South Korea, bobo talaga. Hindi dapat matuto talaga siya dyan. Oo! Kasi, alam mo, pagka hindi ka natututo sa mga nangyayari sa paligid mo, talagang kulang ka sa utak. Hindi, kasi mas malala itong presidente natin, ha? Mas malala. Parte pa, ayan, mangiyak-ngiyak ko. Siguro ako niyan, iiyak-iyak din ako. Hirap, manghirap. Ngayon lang ako nakasubok ng buhaya na naka-Amerikana may hawak pang mikropono mga animal. Pero alam nyo, eto pag-usapan natin. Kasi may mga nagsasabi, etong plano talaga, eto yung grand plan nila. Na si Marcos will stay in power for 20 years just like his father. Yan po ang kumakalat na balita from a reliable source. At kahit si PRRD, sinabi niya yan. Kaya meron akong natanggap na ganyang informasyon. Sabi ko, sinabi na ni PRRD yan eh. Yan ang plano nila. Yan din ang sinabi ni BP Sara. Na sila na talaga ang maghahari. Yan ang plano ni Marcos. Kaya nga sinubukan niyang PI ipasok di ba? Para maging parliamentary tayo. Kasi para ang susunod ay si Tamba. Okay? Habang hinahanda nila si Sandro. Kasi si Sandro kulang pa. Hindi pa maduming politiko gaya ni Marcos, yung tatay niya at si Tamba. Kulang pa sa dumi. Ha? Antayin nila maging madumi. Pagkatapos noon, in time, yun naman ang papalit kay Tamba. Yan ang plano niyan. Kaya nga yung parliamentary, ang magiging president dyan ay si Marcos, tuloy-tuloy, ang prime minister, si Tamba, or vice versa. And yan, yung sinasabi kong yan, yung impormasyong natanggap ko, yan po ay sinabi na ni PRRD. Kumukonek na po lahat. Kasi pansinin nyo, tahimik si Lisa. Si Lisa po ay major player. Hindi po yan nasa isang tabi. Yan din ang kumakalat na ang dami, that is public knowledge. Si Lisa talaga ang in command dyan. Sa katunayan, nagpa-interview pa nga yan kay Katunying Involve yan. Alam mo, like father, like son talaga to si Marcos, si BBM. Kasi ganun din naman yung tatay niya di ba? Nagtagal ng 20 years. Yan yung nakikita niya Paano kuhanin ang power and how to stay in power. The longer, the better. Ang masama nito, ang daming matatalino sa atin nabudol talaga. Hindi na po tayo nagsisisi dyan. Pinapakita ko lang na ganyan po talaga ang kanilang pag-uugali. Kasi yan ang nakamulatan niya sa tatay niya Nakita niya yan. Nakita niya na paano nagawa yan nung tatay niya. Nagstay in power for 20 years. Alam niyo kung paano? They controlled the media. Yan ang totoo. Ang problema ngayon, they controlled also the media, the mainstream media, kaya lang may mga social media na. Kaya before, ang akala ng tao, magaling yung tatay niya, si Marcos Sr. Hindi na balanse ng social media. Ang problema ngayon, kahit magpasikat sila, kahit purihin sila ng purihin ng mainstream media, nakikita ng social media. Nakikita yung hearing sa Quadcom. Nakikita nila sinungaling tong mga itong Quadcom na ito, itong mga congressman. Kaya nababalanse, nakikita nila ang katotohanan. So yan ang talagang plano. Okay? Marcos will just enjoy himself while
Lisa will take over, ang gagamitin si Tamba. Nakikita naman natin yung nangyayari ngayon. 'Di ba? Kung paano nila minamanipulate yung sitwasyon. At sinabi po yan ni Sara, huwag kayong magalit sa akin ha. Binibigyan lang natin ng linaw yung sinabi ni BP Sara at yung sinabi ni PRRD na tumatama rin sa mga impormasyon na kumakalat ngayon. Kaya ang iuupo si Tamba habang nire-ready si Sandro. Kaya lang may malaki silang problema. Alin? Ano? Sa plano nilang yan. Ang taong bayan, mahal ang Duterte. Yan ang problema nila. Ang Duterte, malinis. Yan ang malaki nilang problema. Yes, probably, babaero si PRRD, pero walang illegal doon. Maraming asawa, walang illegal doon. Sino ba sa atin na walang kasalanan? I myself, ang dami kong kasalanan. Kayo rin maraming kasalanan. Pero pagdating sa korupsyon, pagdating sa droga, malinis. Kaya pilit nilang nilulubog si BP Sara sa korupsyon. Pilit nilang nilulubog sila Pulong sa droga. Naiintindihan nyo? Pero hindi uubra. Bakit? Kasi malinis talaga ang Duterte, kaya mahal ng taong bayan. At alam nila yan. So, kayo Duterte ha, kayo Duterte sumisira sa plano namin. Anong gagawin nila? Sisiraan ng Duterte. Ipapa-impeach si BP Sara. Alam natin malakas si PRRD, mahal na mahal ng taong bayan. But the problem is, mahina na si PRRD. I really don't know kung after 6 years, 10 years, malakas kaya pa ni PRRD. In short, malakas ang Duterte, ang talagang nakikita nila ngayon, i-impeach si BP Sara kasi hindi na siya pwedeng tumakbo ng public office. Pag na-impeach si BP Sara, hindi naman nakaya ng tatay. So matutupad. Kaya alam nyo, nung nag-meeting kami nila BP Sara, nung kinausap niya kami at nagpasalamat, sabi ko, isa lang ang request ko sa iyo, BP Sara. We cannot afford na hindi ka tumakbo bilang presidente sa 2028. Kasi pag hindi tumakbo si BP Sara, mauubos talaga ang pera ng taong bayan. Pero meron pa rin silang problema. Ang problema, kahit anong sira nila kay BP Sara, si Tamba hindi talaga kayang mahalin ng taong bayan. So anong ginagawa? Ayuda-ayuda. Hanggang sa mahalin ng taong bayan, si Tamba. Pero nakikita natin nag-fail. Kahit ayuda siya ng ayuda, at kahit pinai-impeach si BP Sara, palpak. Sa katunayan, wala ngang gustong pumirma diyan sa impeachment na yan. At yan ang pag-uusapan natin mamaya. So lahat, pumapalpak. Kahit walang Duterte, hindi rin mamahal ng taong bayan wala talagang karisma. Si Tamba, bakit? Ano bang alam niyan? Ano bang kaya ni Tamba at ni Sandro? Wala. Alam mo meron sa kanila? Apelido. Yan lang. Other than apelido, wala na. Sira na yung apelido. Wala na rin eh. Yan ang malaki nilang problema. Pero ang ginagawa nila ngayon, kaya pinipilit siyang ayuda. Pero alam mo, sa nakikita ko, nakakaawa ang Pilipinas. Dahil posibleng maging presidente si Marcos for 20 years. Nakita niya yan sa tatay niya, paano ginawa ng tatay niya, at nakikita natin ang galawan ngayon, yung plano nila, at ito masakit. Tahimik ang AFP. Tahimik ang ibang congressman. Tahimik ang mga politiko.
Kung yung mga yan mananahimik ng tuloy-tuloy, magiging presidente si Marcos for 20 years. Bakit? Kasi takot ang iba nating kababayan magsalita. Hindi man lahat, but majority, tikong mambibig. Namumuliti ka, nasa gilid, tahimik. Kaya very possible na maging presidente talaga si Marcos for 20 years kung mananatiling takot itong mga nasa AFP, itong mga uniform men, itong mga politiko natin. Pansin nyo, walang nagsasalita. Meron man pa ilan-ilan. Diba? Antayan ng antayan, inaantay si ganito, inaantay si ganito, inaantay si ganito. Antayan tayo ng antayan. Pambihira. For the meantime, nauubos ang pera ng taong bayan. For the meantime, makikita natin, baka presidente na ng 20 years si Marcos. And that is very, very possible. Kaya tayo na lang, kung takot man, kung yung mga politiko gusto lang mamulitika, tahimik sila, yung mga uniform men, kung gusto lang nila manahimik dyan, tayo sa social media, tayo ang magpatuloy magsalita. Ngayon, ibalita natin, ano naman nangyayari dyan sa asa na impeachment? Ito, pag-usapan natin. 3 araw na plenary sessions na lang mayroon ng Kamara bago ang December holiday break sa December 21. Kaya magkakaalaman na sa kahihinatnan ng nakabingbing 3 araw na lang. Okay? So, makikita natin yan Monday, Tuesday, Wednesday after ng Christmas break na. Pag walang nangyari, sa Lunes, sa Martes at sa Miyerkules, malabo na yung impeachment na yan. impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. Ayon kay House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, nakakuha na sila ng mahigit 10 pledges. Meron na silang 10 pledges. Ang kailangan nila 106 na pirma. Pirma, ha? Pledges lang ang nakuha nila. Ibig sabihin, may sige, pipirma ako dyan. Pero wala pang actual na pirma. Ha? Kaya Castro, bumili ka muna ng suka. Huwag kang magpakatiwala dyan sa mga politiko na yan. Huwag kang pakatiwala dyan. Politiko yan katulad mo. Naninimbang yan. Ha? Marami dyan, re-electionist pa. Naninimbang yan. Alam nila malakas ang Duterte. Kasi puro pledges yan. Nag-aantay-antayan din yan. Politiko yan eh. Ha? Hindi ka tanga, Castro, sa tingin ko lang. Sa tingin ko lang naman, baka tanga ka rin. Pero sa tingin ko hindi. Pero huwag ka magtanga-tangahan. Niloloko ka lang yung mga pledges na yan. Ha? Pero gayon pa man, walang pumipirma. Nakakatawa ka, Castro. Ay, nako. Susuportahan ng impeachment resolution na isinusunod Asa na pirma mo? Raul Manuel, Brosas, Castro. Asan ang pirma? Nga. Nga. 10 pledges lang. Siyempre, kahit ako congressman, kaibigan mo ako. Halimbawa, kaibigan mo ako. Uy, pirmahan mo to. Oo, basta. Garantisado yan, pipirma ko. Politiko eh. sulong ng Makabayan Block. Sa gitna rin ito ng usap-usapang may nagbabalak pang maghain ng ikatlong impeachment complaint. Yan yung palusot nila, alam mo ba? Alam nyo ba yan? Merong first complaint, merong second impeachment complaint. Tapos yung iba, kunwari, ayaw munang pumirma kasi inaantay yung pangatlo. Yan, ang palusot nila para wag silang magbukang tanga. Wag silang kahiya-hiya. Kasi sa totoo lang, ayaw nilang pirmahan yan. Hindi naman nila babasahin yung complaint na yan eh. That is political in nature. Kalokohan. Niloloko nyo ang taong bayan. Kung maraming pipirma dyan, at babango kayo sa taong bayan kapag pumirma kayo, sigurado nag-uunahan pa kayo pumirma. Ang problema dyan, pag pumirma kayo, babaho kayo sa taong bayan. Hindi kung titingnan nyo yung substance ng first complaint, second complaint, and third complaint, hindi yun ang totoo. Hindi nyo inaantay yan. Inaantay ninyo
kung kayo ay babaho o hindi. Nakikita ninyo, babaho kayo sa taong bayan pag pumirma kayo. Kaya ginagawa niyong palusot na inaantay niyo yung third complaint. Sa katunayan, ayaw niyong pumirma. Pag wala pa rin pumirma, itong Lunes, Martes at Miyerkules, tapos na yung impeachment na yan. Nakakahiya kayo kahit anong palusot ang gawin ninyo. Hindi tanga ang taong bayan, huwag nyo kaming gawing tanga at kayo ay hindi lang makakuha ng impeachment, aminin nyo na malakas pa rin ang Duterte. Pero nilinaw ng Teacher Solon, No, pakinggan niyo ano sasabihin ni Castro. hanggang ngayon wala pang pumipirma sa kanilang resolusyong naglalayong Nakakahiya, no? Hanggang ngayon wala pa rin pumipirma. Castro nga, iniwan ka sa ere ng mga kasamahan mong congressman. mapatalsik sa pwesto ang vice-presidente. Generally, wala pang talagang nakapirma. Ayan, nagbuka kang tanga, no? Bili na ng suka, ating. Bili na ng suka. Iniwan ka sa ere. Sa kanya galing. Wala pang pumipirma. Mga pledges lang. So, mukhang next week pa. Pledges. Naniwala ka sa pangako ng politiko. Hanggat hindi mo nakikita, tangible, huwag kang maniniwala sa politiko. Yung 20 pesos nga, hindi binigay. Yung wala nga pumasok na baril sa KOJC kasi nungalingan pa. Di ba? Magkakaalamanan. May mga ilan na mga sa minority, siguro parang mga 5 or 300 kayo doon. Sa minority, 5 lang daw ang gustong pumirma. 6, mga ganun. Sa majority naman ay lang sila, nagsasabi sila. Siguro mga ganun din yung number. So, ganun din. 5 or 6 din sa majority, Sa majority.